Welcome po sa Alam na Dis. Ito po ang topic natin ngayon. Ito ang BIC Crystal. Isa ito sa pinaka-successful na produkto ever made. Kahit saan ka magpunta sa mundo, makikita mo ang ballpen na to sa bahay, opisina, eskwelahan, at kung saan-saan pa. Ang iconic na design nito ay umabot na sa bawat sulok ng mundo. At sigurado, sa isang punto ng buhay mo, nagamit mo na rin ang pen na ito. Mula nang i-release ito noong 1950, mahigit 100 bilyon na ang nabenta worldwide, mas mataas kaysa sa ibang best-selling products. Nakakagulat, pero halos hindi nagbago ang design nito sa loob ng mahigit 70 taon at hanggang ngayon, ito pa rin ang namamayani. Sa 14 milyong nabebenta araw-araw, napakalaki ng naging impact ng ballpen na ito sa mundo. Dahil bumaba ang presyo ng mga panulat, tumaas naman ang literacy rate. Pero ano nga ba ang sikreto ng success ng pen na ito? Sinuri namin ang bawat detalye para ipakita ang kamanghamanghang kwento sa likod nito at kung paano ginamit ang physics para ma-achieve ang perfect na design. Pero para maintindihan talaga kung gaano ka-revolutionary ang ballpen na ito, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Noon sobrang mahal at mahirap gamitin ng mga pen. Ang mga traditional quill pens ay messy at kailangang idip sa ink palagi. Dahil dito, ang pagsusulat ay parang art form lang na para lang sa may kakayahang gumamit ng pen. Hanggang sa maimbento ang fountain pen. May metal nib ito at may ink reservoir sa loob, pero kahit ito ay may problema rin. Madalas scratchy ang nib at hindi maayos ang pagdaloy ng tinta. Bukod pa dyan, napakamahal pa rin ng fountain pens. Kung i-convert sa pera ngayon, nasa $150 bawat isa. Sa panahong iyon, nasa 20% lang ng populasyon ang marunong magbasa at magsulat. Kaya hindi ito nakatulong para dumami ang literate na tao. Pero sa dulo ng ika-19 na siglo, may isang breakthrough. Si American inventor John Loud ang nakaisip ng mekanismo na gumagamit ng maliit na ball imbes na manipis na nib para maglagay ng tinta sa papel. Theoretically, mas magiging pantay ang paglagay ng tinta at maiiwasan ng blotching. Dito na imbento ang ballpoint pen. Pero kahit gumana ito sa matitigas na surface, masyadong magaspang ito para sa papel. Kaya hindi ito naging successful. Lumipas ang mga dekada, maraming sumubok gumawa ng bagong disenyo pero walang nakaperpekto ng ballpoint pen. Kung masyadong mahigpit ang ball sa socket, hindi lalabas ang tinta. Kung masyadong maluwag naman, tatagas ito at magkakalat sa papel. Dito pumasok si Laszlo Biro. Familiar ba ang pangalan? Siya ang nakatuklas ng tunay na solusyon. Nasa tinta mismo ang sagot. Noon karamihan ng pens ay gumagamit ng manipis at water-based na ink na madaling mag-leak, mabagal matuyo, at dumidikit sa fibers ng papel. Bukod doon, umaasa lang ito sa gravity para dumaloy sa ball, kaya hindi consistent ang sulat depende sa anggulo ng pen. Nag-eksperimento si Biro gamit ang oil-based inks. Mas malapot ito, mabilis matuyo, at hindi sumisipsip sa papel kundi nakapatong lang. Ito ang naging game changer. Sa pamamagitan ng tinatawag na capillary action, nahahatak ang tinta sa ball nang hindi kailangan ng gravity o anumang external force. Dahil sa discovery na ito, pinatent ni Biro ang kanyang design at nagbukas ito ng bagong era para sa ballpoint pen. Pero may isang malaking problema pa rin. Masyado pa rin itong mahal. Ang pinakamurang version ng pen ni Biro ay nasa $170 kung i-convert sa pera ngayon. Kaya kahit maganda ang design, hindi ito naging mass market success. By this time, nasa 33% pa lang ang literacy rate sa mundo at nanatiling luxury item ang ball pen. Dito na pumasok si Marcel Beach, isang French manufacturer.
Nakita niya ang potential ng ballpen ni Biro, kaya binili niya ang patents sa halagang $2 milyong. Ginamit niya ang state-of-the-art Swiss watchmaking machines para gumawa ng stainless steel balls na sobrang precise. Kayang imold sa fraction of a millimeter. Imbes na metal ang gamitin sa body ng pen, gumamit siya ng plastic molding machines, isang bagong teknolohiya noon. At ito ang naging resulta. Isang simple pero almost perfect na ballpen. Walang moving parts, walang spring, at walang complicated materials. Pero bawat parte ay may purpose. Hexagonal ang barrel nito. Parang lapis, kaya hindi ito dumudulas sa mesa at madali itong hawakan. Ginawa ito mula sa polystyrene. Murang material, matibay at transparent para kita mo kung ilang tinta pa ang natitira. May maliit na butas sa katawan ng pen para makapasok ang hangin at palitan ng ink na lumalabas, kaya smooth ang daloy nito. Ang stainless steel ball naman ay sobrang accurate ang pagkakagawa para perfect ang pag-spin nito at paglagay ng tinta sa papel. Kapag hindi ginagamit, ang ball ay nagsisil ng tip kaya hindi naglilik ang tinta. Ang cap naman ay gawa sa polypropylene na shock absorbent, kaya hindi madaling mabasag ang pen. Dahil sa napakasimple pero perfect na design nito, murang-mura lang ito noong i-launch. $2 lang noong 1,950. Dahil dito naging instant hit ang Bic Cristal. Sa unang taon pa lang sa France, 10,000 units na ang nabebenta araw-araw. Na-realize ni Marcel Biche na iba-iba ang pagbigkas ng mga tao sa kanyang apelyido, kaya tinanggal niya ang H at doon ipinanganak ang brand name na BIC. Alam din niya ang power ng mass production, kaya pinalawak niya agad ang negosyo sa iba't ibang kontinente. By 1,953, 40 milyong pens na ang naibebenta kada taon. At tuluyan ng naging worldwide phenomenon ang BIC Cristal. Dahil dito, kahit sino ay pwede nang magsulat o mag-drawing ng madali. Parang ito ang hinahanap-hanap ng mundo at dumating ito sa perfect timing. Sa loob ng 50 taon, 100 bilyon na ang naibenta nito at tumaas ang literacy rate mula 35% hanggang halos 70%. Halos hindi natin maiisip ang buhay ngayon na walang BIC Cristal. At ang katotohanang halos hindi nagbago ang design nito simula noong una itong gawin ay patunay kung gaano ito ka-perfect. Maraming salamat sa inyong panonood sa Alam na This. Huwag po nating kalimutan na panoorin ang ibang video na nasa screen. At huwag nyo rin pong kalimutan na pindutin ang like, share at subscribe. Hanggang sa muli.